Building the third temple in Israel. Isa po ito sa mga usap-usapan ngayon mga sangkay dahil alam nyo, kapag naitayo na po ang third temple, may malaking magaganap sa ating planeta mga sangkay na tumutukoy po sa huling mga araw o tinatawag po itong end times mula po sa Bible prophecy. At dito na din po natin makikita ang paglitaw ni Antikristo o Antichrist. Ang tanong dito mga sangkay, ipi-build up na nga ba o magsisimula na nga ba ang construction ng third temple sa Israel? At papaano po nila ito gagawin mga sangkay kung ang lokasyon ng pagtatayuan nila ng ikatlong templo sa Israel ay medyo komplikado po ang kalagayan? Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, follow niyo po yung ating Facebook page. Today, pag-uusapan po natin mga sangkay ang isa sa matunog na usapin ngayon, ang patungkol po sa pagpapatayo ng ikatlong templo ng Israel na mayroon pong malalim na dahilan kung pag-uusapan po natin ang propesiya na nakasulat sa Biblia. Ang mga materyales at pag-aalay sa konstruksyon ng templo na ito ay nakaredy na. Ang tanong na lang, itatayo na nga ba ang ikatlong templo ng Israel? Eto mga sangkay, pag-uusapan po natin ang malalim na usapin patungkol po dito sa third temple na itatayo po doon sa Israel. Sa Book of Daniel, chapter 9 mga sangkay, nakatala doon ang isa sa malaking propesiya patungkol po sa muling konstruksyon ng ikatlong templo. Ayon po sa Book of Daniel, chapter 9, unawain mo ito mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas ang 7 linggo. Muling itatayo ang Jerusalem. Ang mga lansangan at pader nito ay aayusin sa loob ng 62 linggo. Ito ay panahon rin ng kaguluhan. Ito po ay malinaw na propesiya mga sangkay na muling itatayo ang third temple. Pero nabanggit po dito mga sangkay na itatayo po itong Jerusalem o panibagong templo sa panahon daw po ng kaguluhan. Ang lokasyon ng original temple ng Israel ay medyo komplikado mga sangkay. Ang unang templo mga sangkay was destroyed during the Babylonian siege of Jerusalem. At nung inayos na muli mga sangkay ang panibagong templo, ito na po ay ang second temple doon po sa Jerusalem, nagkaroon din po ng Roman siege of Jerusalem noong 70 CE. At hanggang ngayon mga sangkay, ang templo na ito ay wala na. So ngayon nagkaroon po muli ng desire na itayo ang third temple. At hindi na rin po ito nakapagtataka mga sangkay dahil nakapropesiya po yan sa Biblia. Ito po ay sagrado pagdating sa mga Jewish, particularly sa Orthodox Judaism. It would be the most sacred place of worship for Jews. Subalit mga sangkay, ang pagpapatayo ng third temple ay mayroon pong major role in some interpretations to Christian eschatology. Kaya pag-uusapan po dito ang paglitaw ni Antichrist, pagpapasimula ng tribulation, papunta sa Great Tribulation. Kasi kung babasahin po natin ang Biblia mga sangkay, itong third temple ay magagamit po mismo ni Antichrist para po sa isang pambihirang abomination laban sa Diyos. Itong third temple, mga sangkay, medyo komplikado nga lang ang lokasyon ng kanilang pagtatayuan dahil gusto nilang itayo ito sa orihinal na lugar na kung saan naroon po ang first and second temple na nasira na nga po mga sangkay. Ang lugar na ito ay sagrado sa kanila. Kaya nga lang, komplikado po ang lokasyon dahil ang third temple itatayo daw po mga sangkay doon sa Temple Mount in Jerusalem. Ang lokasyon na ito ay currently occupied by Dome of the Rock at ang Al-Aqsa Mosque na considered mga sangkay holy by both Jews and Muslims.
So ang pagpapatayo mga sangkay ng Third Temple ay hinahadlangan ngayon ng mga Muslim, mga sangkay, dahil nga po sa existence ng Dome of the Rock, na ang lugar na ito mga sangkay original sa Jewish po talaga, sa Israel. Dahil dito nakatayo ang Solomon's Temple at ang Second Temple. Kung kaya't mga sangkay, ang tensyon ngayon ng Jewish at Muslim ay lumalala para po sa area na ito. Mayroon po mga debating nagaganap mga sangkay kung ano nga ba ang gagawin. Medyo mahirap po ito mga sangkay dahil po sa Dome of the Rock. Papaano po nila palalayasin dito ang mga Muslim kung mayroon pong espesyal na lokasyon din ito para sa kanila. May mga nagsasabi mga sangkay na isa sa solution dyan ay ang digmaan, which is hindi po ito biro mga sangkay kung mangyayari. Pero mga sangkay, nakikita po natin ngayon yung mga posibilidad na pwedeng umabot po sa digmaan para sa agawan ng lokasyon na iyan. Dahil sa una, mga sangkay, sa Israel po talaga ang lokasyon ng Dome of the Rock. Dahil dyan po nakatayo mga sangkay yung templo ni Solomon at ang Second Temple. Kung mangyayari ang Third World War, malaki ang posibilidad mga sangkay na pwede nilang makuha o makuha ng Israel itong Dome of the Rock. Kaya nga lang mga sangkay, talagang matinding digmaan na magaganap para lamang po makuha yan. Pero sa lakas ng puwersa ng Israel, kaya po nilang kunin yan mga sangkay. Kaya nga lang, komplikado. Pero isa pa rin ang sigurado dito sa debate ng pagpapatayo ng Third Temple o sa location ng pagtatayuan neto. Ang sigurado pa rin, itatayo ang ikatlong templo para po sa katuparan ng propesiya mula po sa Biblia. Ayon po sa Book of Daniel, chapter 9, verse 26, pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Ang lungsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang wakas ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan at pagkawasak na itinakda ng Diyos. Ito po yung magiging role mga sangkay ng Third Temple sa huling mga araw. Mababasa din po natin mga sangkay ang propesiya na ito sa Book of Matthew chapter 24. Ayon po sa salita ng Diyos mga sangkay, kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastanganang tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ng nagbabasa. Ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. Pinapaalalahanan dito mga sangkay ang mga Hudyo sa Israel na tumakas na sa araw na makikita po nila mga sangkay na ginagawa na po ang kasuklam-suklam na gawain o kalapastanganan nitong Antikristo sa mismong loob ng templo. Kaya nga po mga sangkay, ang temple na ito magiging malaki ang role pagdating po mga sangkay sa huling mga araw o end times. Dahil dito mga sangkay mangyayari ang kasuklam-suklam at kalapastanganang gawain ni Antichrist. Maraming mga propesiya sa Biblia na tumutukoy mga sangkay sa pagpapatayo ng Third Temple at kung ano ang mangyayari mga sangkay sa Third Temple sa araw na yon. Ito po ay ang isa sa magiging platform ni Satan para iproklama ang kanyang kagustuhan na maghari sa mundong ibabaw mga sangkay. Kung kaya't pinapaalalahanan po tayo sa Book of 2 Thessalonians chapter 2 kung ano ang ating gagawin mga sangkay. Ayon po sa Biblia, 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos. Ito po ay ang Third Temple at magpapakilalang siya ang Diyos. Ganyan po mga sangkay ka nakakakilabot ang gagawin nitong si Antichrist sa araw na yon o sa hinaharap na itong templo na ito ay gagawin niya pong platform para po iproklama ang kanyang sarili bilang isang Diyos na nakahihigit daw kay Jesus. At ito pa mga sangkay ang nakakakilabot na sinabi sa Biblia sa Book of 2 Thessalonians chapter 2 verse 9, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Ito po ang malinaw na gagawin ng demonic forces in the last days.
Ayon sa report, ang materyales para sa pagpapatayo sa ikatlong templo doon sa Israel ay nariyan na. Nandun na rin po mga sangkay ang plano o ang design ng third temple. Maging ang iaalay mga sangkay ng mga red heifiers ay naroon na rin mga sangkay sa Israel. So lahat ng bagay mga sangkay para po sa pagpapatayo ng third temple ay naroon na. Ang problema na lamang po nila mga sangkay, ang lokasyon. Papaano nila patatayuan ang orihinal na lokasyon ng templo kung mayroon pong Dome of the Rock doon sa Temple Mount ng Jerusalem. Subalit mga sangkay, walang imposible kung ito po ay nakapropesiya na mula po sa Biblia. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.